buong Pilipinas, meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Dagdag na 35 pesos sa daily wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo na po ngayong araw. Ronda Pilipinas. Dating congressman sa Turo Campo pumalag sa hatol na guilty ng korte. Politika itinuturong mitya. Ronda Pilipinas. Dating Congressman Erice niresbaka ni Comelec Chairman Garcia. Kaso laban sa dating mambabatas, ikinakasana. Ronda Pilipinas. At arrest warrant laban sa mga sangkot sa war on drugs sa Pilipinas. Tuluyan na bang ilalabas ng ICC? Alamin mamaya sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 40 katao patay sa aksidente dulot ng flash floods sa Afghanistan. Ronda Pilipinas. At mamaya sa balitang pabalakasan, NU Lady Bulldogs itinanghal na national champion sa 2024 Super League. Ronda Pilipinas. At balita sa showbiz naman, John Estrada humiling ng privacy sa pinagdaralan nila ng misis na si Priscilla Meirelles. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, sobrang tinaasan ng landlord ang renta ng bahay mo na inuupahan. Dako! Alamin ang may-ari ng bahay ng kaparusahan niya. Mamaya sa NBI, naku, bawal ito! Ronda Pilipinas. Mamaya may patutunayan tayo, ha? Importante ito. Expired na lason. Nakakalason pa rin ba? Kahit expired na, mamaya patutunayan natin yan sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yeah! Kagabi pa naiinitan ng mga biyahero natin sa NAIA Terminal 3. Pakicheck nga kung meron ng kuryente sa NAIA Terminal 3 dahil kagabi pa 9 p.m. to 9 a.m. ang schedule ng brownout. Sa lahat ho na nakakaawa yung mga pasahero. Paalis pa lang sila pero ang itsura nila parang pagod na sa biyahe. Puro ang pawis nila, grabe. Ha? Mukhang trending na naman tayo sa ibang bansa. Naku, patay na naman tayo dyan sa turismo. Pero ang pangako ho kasi ng NAIA ay hanggang 9 a.m. lang dahil nagsimula po yan kagabi. 9 p.m. hanggang 9 a.m. Pakicheck nga kung meron na. Meron na bang kuryente sa NAIA? Okay, baka na-delay pa yata. Naku, wag naman sana. Kawawa naman. At kagabi pa yung mga kababayan po natin at lalo na yung mga ibang lahi
ay nagtitiis sa kainitan doon po sa NAIA Terminal 3. Magandang araw, Pilipinas. Maganda ba araw? Ako, magalit yung mga pasero. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo na napapakinggan sa DWIZ 882 Metro in Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda. And of course sa mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Effective na ngayong araw ang 35 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil dito magiging 645 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector mula sa dating 610. Naaprubahan yung 35 kaya ngayon 645 pesos na. Habang tataas naman sa 608 pesos mula sa dating 573 pesos ang sahod ng mga manggagawa sa mga retail at sa service establishment na merong empleyadong hindi hihigit sa 10. Huling ipinatupad ang dagdag sahod sa NCR noong Hulyo ng nakaraang taon na nagkakahalaga ng 40 piso. Ronda Pilipinas. Samantala, maring may bahid ng politika ang hatol na guilty ng korte kina ACTA Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Party List Representative Saturo Ocampo sa kasong pagdukot sa 14 na menor de edad sa Davao del Norte noong 2018. Ito'y ayon kay Ocampo ay makaraang ianunsyo ni Castro ang posibleng pagtakbo nito bilang senador sa 2025 midterm elections. Batid naman anya nila na matagal ng balak sipain sa Kongreso ang Makabayan Bloc kung saan napapabilang si Castro. Yung kay Congresswoman Franz Castro dahil nagpahayag siyang kakandidato sa Senado. Pagkasenador. Ayun, ang isang naangulo. Well, alam ng batid naman ninyo yung Makabayan Bloc. At sinisikap nilang matanggal siya sa Kongreso. Di ba? Sa palig ko, bahagi yun. Dapat pala, hindi ka muna nag-a-announce. Dito sa Pilipinas kasi paagahan talaga ng pag-a-announce eh. Tinig na dating Bayan Muna Representative yan sa Turo Campo sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Paglilipat ng Reserve Fund ng PhilHealth para magamit sa unprogrammed fund. Ikinabahala ng isang senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Ikinabahala ni Senator J. Ejercito ang sinasabing paglilipat ng Reserve Fund ng PhilHealth sa national government para magamit sa unprogrammed fund. Bilang author at sponsor ng Universal Healthcare Law, sinabi ni Ejercito na bagamat naiintindihan niya na nangangailangan ng pondo ang ibang programa ng gobyerno, pero hindi niya dapat manggaling sa pondo para sa kalusugan. Ipinaalala ng senador na dapat iprioridad ang pagtugon sa tunay na layunin at motibo ng Universal Healthcare Law para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na ang pondo para sa kalusugan ay dapat gamitin para sa kalusugan ng publiko. Nanawagan ng senador na dapat unahin ang pagpapataas ng kalidad ng benepisyo at pagpapababa ng binabayarang contribution ng ating mga kababayan. Una namang nilinaw ng PhilHealth na hindi kasama sa transfer o nilipat na pondo ang contribution mula sa kanilang mga miyembro. Limitado lang daw ito sa pondong naigawad sa PhilHealth sa ilalim ng General Appropriations Act na hindi nagamit. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang sabi ho ng PhilHealth, mas mabuti na yan. Hindi naman yan ninakaw at hindi naman yan inutang. Unprogrammed yan. Pero hindi ko lang alam ang implikasyon nito sa GAA. Oo. Kasi ang bawat ahensya ng gobyerno may sariling pondo yan. Pero yung sa kanila kasi galing sa kanila eh. Unprogrammed funds yan eh. Siguro isa sa mga araw na to, kausapin natin ng PhilHealth regarding that, no? Okay, teka muna. Alamin muna natin. Okay, teka muna. Meron tayong announcement, ha? Hanggang ngayon po ay wala yatang kuryente sa NAIA Terminal 3. Hanggang ngayon, hindi pa naibabalik yung kuryente. Eh, di ba init pa rin hanggang ngayon doon? Ang init.
walang ulan eh. Oo. Pwede ba natin makausap ang mga, yung spokesperson, si Mr. Pangalan nun? Mr. Bendijo. Paki-check nga kung as we speak now. Sino? Ayan. Okay. Very good. Makakausap natin si Mr. Eric Ines mamaya ng konti. Paki-check nga kung available siya para matanong na rin kung ano nangyari dahil ang schedule po niya ay 9 p.m. to 9 a.m. Halos pasado alas 10 na eh. Kawawa naman yung mga aalis Sige, alamin natin kung bakit mainit ngayon sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin natin ha. Baka kung makakausap natin ng mga taga NAIA. Ha? Hanggang ngayon nagwawala yung mga kababayan natin. Doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo ha, sa mga car stereo, sa mga sasakyan. Baka kayo papunta ng terminal at aalis kayo. Dala kayo pamaypay. Walang kuryente doon. Tapos magdala rin kayo ng charger kasi uso ngayon yung di ba, yung mga maliliit na electric fan. Rechargeable. Magdala kayo ng charger. Kung hindi naman kayo nakapagdala ng maliit na electric fan na uso ngayon, na meron si Daryl. Kung wala ka rin kayong kung wala kayong charger at wala kayong mini electric fan, magdala kayo ng extra panyo. O kaya tissue. Napakainit sa NAIA Terminal 3 ngayon. Sige, alamin natin. Ang may kasalanan, bakit may Alamin ako. Ikaw na naman. Si Daryl Justin. Daryl, ano magiging weather for today? Go! Basta alam ko, wala po akong kinalaman doon sa NAIA, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Doon muna tayo sa usaping low pressure area. Present na present pa rin po dahil huling namataan ng LPA na binabantayan ng pag-asa sa layong 200 kilometers. Hilagang silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa State Weather Agency, hindi pa rin nila tinatanggal ang posibilidad. Bagamat mababang posibilidad, hindi nila ito tinatanggal na maging isang tropical depression o bagyo sa mga susunod na araw habang papalapit ito sa kalupaan. Gayunpaman, ang LPA na ito ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw sa mga lugar ng Visayas, Southern Luzon, lalo na po sa Bicol Region. Samantala, patuloy ring umiiral ngayon ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Visayas, Mindanao, nalalabing bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Sana pala yung ulan pumunta na lang ng Terminal 3 para lumamig. Meron din mga di ba? Para hindi na mahirapan yung mga walang dalang electric fan. Naku, buti na electric fan ko nakatagit. Hindi ba pag umuulan, lalong umiinit sa loob? Depende. Parang ganun yan. Kasi sarado nga. Kasi kulob yan dahil may aircon nga Pabuksan nyo na lang, pag-iba nyo na yung pader. Pero padala tayo ng taong mayabang doon. May kilala ka ba? Para hanginin sila. Mahangin doon sa loob. Huwag na natin pangalanan, baka mayari pa tayo. Meron din mga localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon, kaya't asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa araw na ito. Dito sa Kalakhang, Maynila, maglalaro ang temperatura sa ngayong araw sa 26 hanggang 33 degrees. Nako, sinabayan pa ng mainit na temperatura. Sa Cebu naman, mula 24 hanggang 29 degrees ang agwat, habang sa Davao ito ay mula 24 hanggang 30 degrees. Temperatura yan ngayong araw. Sumikat ang araw kaninang alas 5:36 ng umaga. Asahan nating lulubog ito mamayang alas 6:29 ng gabi. Antabayanan po susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. Naku, sana yung bagyo hindi na magpatuloy-tuloy. Kawawa naman yung... Ano magiging pangalan yan pag naging bagyo yan? Butchoy. Butchoy? Tandaan nyo, pangalawang bagyo pa lang ho ito sa buong taon kasi nakaraan si Aghon. In fairness, medyo mababa at hindi ganun karami ang bagyo pa pumapasok this year. Pero pag pumasok ka La Niña, naku po, paghandaan. Pero kailangan natin tubig. Ay, oo. Kailangan ng tubig. Yung mga dam natin, bumababa na naman ang level nila siya. Yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Gua Ping. Ay, naman ako. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Huwag kang ganyan Daryl. Baka mamaya patawag ka sa Senado.
Samantala, muling niresbakan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang kanyang kritikong si dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Tinukoy ni Chairman Garcia ang dating kongresista na siyang nagpapatakbo sa demolition job laban sa COMELEC. Hindi lang kay Chairman, sa buong COMELEC to. Inupakan din ng Poll Body Chief na si Erice matapos itong maghain ng petisyon at pinuna rin ang patuloy nitong pagtalakay sa mga merito ng kaso. Kumbinsido si Garcia na planado ang demolition job na sinabayan pa ng mga social media trolls na layuning ikondisyon ang isip ng publiko na may anomalya sa 2025 automated midterm elections. Ikinakasana ng COMELEC ang posibleng mga kaso laban kay Erice dahil sa tinatawag na Bahamas Files na naglalaman ng detalye ng 14 na bank accounts at 4 na properties sa Hong Kong, Singapore, US at Makati City ng asawa ng Paul Body Chief. Samantala, hawak pa ni Garcia ang 6 na certifications mula sa local banks na nagpapatunay na ang kanyang umanong bank accounts na tinutukoy o natinukoy sa Bahamas Files ay non-existent o kaya yung tinatawag na gawa-gawa lang yan. Ronda Pilipinas. Samantala, update po tayo. Tanggap po tayo ng isang report. Nababalita na hanggang ngayon po ay walang kuryente sa NAIA Terminal 3. Patutuhanan natin yan. Nasa linya po. Update tayo sa pagkawala ng kuryente sa NAIA 3 sa magitan ni Patrol 45, Raul Esperas. Kuya Raul, wala pa daw kuryente? Kuya Dennis, ito ay isang public advisory ng Manila International Airport na sana ay hanggang alas 9 ng umaga lang ngayong July 17 ang pagkawala ng kuryente. So we assume na ito ay may kaugnayan sa naunang public advisory ng Manila International Airport na maglalagay sila ng cooling system sa bahagi ng NAIA Terminal 3 simula July 16 hanggang 17 kung saan is-shut down ang facility o ang electrical system ng NAIA Terminal 3. At ito ngay may kaugnayan dun sa kanilang system upgrade. Una nang humingi ng paumanhin dahil ang 12-hour downtime ng kanilang electronic o mga electrical system ay may kaugnayan dito sa upgrade o system upgrade at ito ay scheduled brownout. At inaalam natin dahil dapat alas 9 ang balik ng kuryente. But hindi naman total brownout there are only areas na walang ilaw, there are areas na walang ilaw because of the system upgrade. At itong, just to give you a background, Kuya Dennis, doon sa NAIA Terminal 3, this was constructed by Piatco, during the past administration. And it was took over by Manila International Airport Authority because of the issue ng corruption. Unfortunately, natalo tayo sa bidding, natalo tayo sa kaso na ipinail sa Singapore, yung arbitration case. And binayaran ng gobyerno ang Piatco ng so many billions of pesos. But at the end of the day, hindi natin nakuha yung electrical system, yung form, hindi natin nakuha yung mga construction materials at yung mga construction documents that will help na ma-determine kung saan yung electrical system, kung saan yung aircon system. Kaya among the airport natin, problemado lagi ang Terminal 3. Even na mag-take over ang gobyerno, hindi natin nakuha yung mga importanteng dokumento para sa magagandang operation at unti-unti ang ginagawa ng Airport Authority. Anytime yan, magkakaroon na ng ilaw yan at hindi naman total brownout. Kuya Raul, ang airport... Kuya Raul, linawin ko lang, is it na walang kuryente o yung cooling system ay hindi pa talaga umaandar? Umaandar siya. Ngayon, in-upgrade nila since yesterday and today. And there are areas na brownout. Hindi pwedeng magkaroon ng total brownout ang airport. Kasi bawal yan sa International Air Transport Association. So tuloy-tuloy mga check-in, ano?
Tuloy yan. Pati yung boarding, pati yung x-ray, pati yung security. Yes. At yung sa immigration. Kasi pag nag-brown out dyan sa airport, ang lahat ng airport, design niya na hindi pwedeng mag-brown out. Tama. Okay. Kasi So sa ngayon, as we speak yun now, ang wala masasabi pang ko. kuryente. Hindi pa malamig, ibig sabihin. Hindi pa malamig and there are areas na may brownout. But most of the areas na dinadaan na tinatawag nating passenger movement area ay meron namang security, meron naman lahat ng protocol sinusunod doon. Okay. Maraming salamat sa update na yan, Kuya Raul. Okay, back to you, Kuya Dennis. Yan po si Patrol 45, Raul Esperas, nagulat ng live mula po dyan sa NAIA Terminal 3. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. O baka any tawag nga nila doon, any monument ha? Any monument, any moment ay magkaroon na ng kuryente. Sabi nga ni Kuya Raul, konting tiis na lang. 12 oras nga, nakatiis kayo. Mga konting oras na lang baka bumalik na, ha? Okay? Okay, diretso po tayo sa Ronda Pilipinas. Samantala, arrest warrant laban sa mga sangkot sa war on drugs sa Pilipinas. Tuluyan namang ilalabas ng ICC. Naritong isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Hunyo o Hulyo, maaaring ilabas ng ICC o International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na war on drugs nung nakalipas na administrasyon. Ibinunyag ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Batay na rin sa kanyang intelligence report matapos amining siya ang nag-facilitate sa ilang interviews ng ICC sa mga testigo sa anti-drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, target ng unang salya ng arrest warrant si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nasa ikalawa at mga susunod pang batch sina Vice President Sara Duterte, dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din si dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Bring it on! Ito naman ang tila matapang na sagot ni Senador Bato de la Rosa. Saan niya'y patuloy na pagpapapansin ng dating senador sa issue ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Hinamon pa ni Senador de la Rosa si Trillanes na ito ang personal na magsilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC dahil tiyak na hindi ito papansinin ng mga otoridad. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang pulis na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Bakit ko siya papatulan? Naghahanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sila hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Binigyan din naman ni dating General Albayalde na wala siyang nilabag na batas sa pagpapatupad ng war on drugs campaign noong Duterte administration. Bagamat inaasahan na niyang madadawit ang kanyang pangalan na una na ring lumutang noong 2021. Iginiit ni Albayalde na gumagana ang batas sa bansa na pinatunayan ng mga sinibak niyang opisyal ng pulisya na lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron nang kinandak po ng probe yung ating DOJ. At nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang mga irregularities doon sa mga police operations. At kung panahon namin, kung makita mo, hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso. Ang dami po nating na-filean na police noon ng murder cases, yung nakita nating may irregularity dun sa kanilang mga operations. In fact, kung natatandaan nyo po, yung nung panahon ko na ako'y RD ng NCRPO, that was the time na nirelieve ko yung buong Caloocan City Police Office, kung you remember, nang dahil po dun sa na operation doon na naging biktima yung isang minor de edad. Naniniwala si Albayalde sa paninindigan ng Marcos administration na walang puwang sa bansa ang ICC na anyay sadyang walang karapatan at kapangyarihang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Sana nga po mag-decide ang ating Pangulo base doon sa, of course, kung ano po ang kailangan dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and of course yung ating national interest. Alam naman po natin na hindi lang naman po si
dating Pangulong Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? Hindi lang po ako at hindi lang si Senator Bato din. Sabi ko nga, pag tingnan niyo po yung listahan na lahat po ng naging regional directors noon, no, pati mga units na nag-ooperate laban sa illegal na droga ay madadamay po diyan. Isang buwan bago bumaba sa pwesto o mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022, naitala ng ilang grupo ang mahigit 6,000 individual na nasawi sa anti-drug operations ng gobyerno. Nasa 27 hanggang 30,000 katao ang isinailalim sa anti-drug operations, kabilang na ang mga pinatay ng vigilante style. 427 sa mga nasawi ay activists, human rights defenders at grassroots organizers hanggang December 2021. 166 ang land at environmental defenders, 23 ang journalists at media workers, 66 ang judges, lawyers at prosecutors at 28 ang mayors at vice mayors. Kabilang sa mga grupong pinagkuhanan ng mga impormasyon ang PIDEA, Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, Korte Suprema, DOJ, National Union of People's Lawyers at Free Legal Assistance Group. Ang bawat gobyerno ay nagtatakda ng mga panuntunan sa anumang kampanya nito para maprotektahan ang mga mamamayan. Subalit, tama namang papanagutin ang sino mang may sala sa mga kamatayang ito o mga umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagsasagawa ng mga kampanya ng gobyerno. Hangad ng siyasat team na dapat mahigpit na ipatupad ang kampanya kontra iligal na gawain. Subalit sana ay walang nabubuwis na buhay na kapag nawala na ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Ay, aabangan po natin yan maski sa Lunes, ha? Sona, ha? Malalaman natin kung kasama yan sa Sona ni Pangulong, palagi ko kasama yan. Oo, ni Pangulong BBM. Oo. Okay, teka muna. Mangungumusta muna ako sa mga kaastig sa Arena Plus. Yo! Gawin pa natin mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassador na si gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangolekta ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Pay Day. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. Dahil dito, sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Safe kayo dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR. Sa mga casting listeners and followers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras, 32 minutes after 10 o'clock in the morning. Abangan nyo, ha? Abangan nyo ang special, napaka-special, ha? Special coverage po ng DWIZ. Kasama po dyan ng DWIZ News FM regional station sa buong Pilipinas. And of course, ang Aliw Channel 23. Kasama dyan ang aming mga digital accounts. May mga Facebook Live na mga mangyayari dyan. Saan-saan yung mga yan. Abangan nyo po yan sa Lunes. To tell you more about what's going to happen on Monday, check this out. Lunes, July 22, 2024, Sona ng Presidente. DWIZ
DWIZ State of the Nation Address Special Coverage. Abangan ang ulat sa bayan ni Pangulong BBM Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mismong SONA at mga bisitang eksperto para pag-usapan at talakayin ng mga issue. Hatid ng buong News and Research Group ng Aliw Broadcasting Corporation Station DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional, DWIZ Digital News Group at mga broadcast partners sa buong Pilipinas. SONA ng Presidente, DWIZ State of the Nation Address Special Coverage. Tuloy ang pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. May makakausap po tayo dahil binalita ko sa inyo kahapon. Pahiram nga ng ballpen mo, Hias. Ayaw magpakita? Bakit? Sweldo na ba? May maniningil na sa'yo? Si Hias talaga. Okay, meron ko sinabi sa inyo kahapon dahil nagsalita pong LTFRB as part of basta may nag-viral at at the end of the day ang lumabas po ay papayagan na yung mga unconsolidated na mga PUVs at EUVs na pumasada o pumunta na kasi parang sila yata yung nagsabi na kolorum sila, huhulihin sila. May nangyari ba talagang hulihan? At saka paano yung mga nag-consolidate? Kausap po tayo. Kausapin po natin ng isa sa mga grupong nag-consolidate. Ha? Ito po'y nakakausap na rin natin before at parang ang sabi niya sa akin, nag-consolidate sila pa. Sige, diretso tayo. Presidente po ng Pasang Mazda, nasa linya po natin si Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang araw at kumusta na po kayo? Ay, magandang araw sa iyo, kaibigan Dennis, sa WIC, isang magandang umaga po. Opo. Nako, Ka-Obet, paano ito? Yung pinapayagan po ng LTFRB ngayon ay yung mga hindi nag-consolidate. Ano bang pakiramdam nyo din Well, alam mo, kaibigan Dennis, right now, andito ako sa LTFRB. Opo. At iniintay ko lang ang aking meeting with the Executive Director, Attorney ED, yung kanilang ED. Opo. So, nalaman niyo po yung balita. Kailan niyo po nalaman yung balita? Nabalitaan ko yan kahapon, Dennis, but I do not have the copy of the board resolution or kung MC man yan. Kanya, andito ako ngayon sa LTFRB, hinihintay ko lang ang term ko, ikaklaro ko yan. Opo. Kasi kung ang mangyayari ganyan, parang it is unfair naman doon sa mga nag-consolidate. Diba? Oo nga. Kasi kung papayagan din ng unconsolidated units na hindi na makapasada, hindi naging maganda yan. Kanya I'm here now to check it with the Attorney Bob Peig, the Executive Director of LTFRB. Opo. Ano ba yung pinalabas nilang MC o board resolution na yan? Yung memo Kasi daw po parang lumabas po yata, Abril pa yata yun na nag-viral yung kahapon Hindi ko alam, mga kaibigan Dennis. Kaya I have to check it first bago ako mag-komento sa tanong mo. Opo. Dahil kung ganyan ang mangyayari, hindi katanggap-tanggap sa mga nag-consolidate sa sumunod sa programa ng ating pamahalaan. Very unfair sa atin. At saka ilan ho ba yung mga miyembro ng Pasang Mazda ang nag-consolidate na? At yung iba doon may Egypts na. Ang nag-consolidate sa membro ko nasa 80%. 80% na. Kasi yung 20% naman yan, Dennis, halos wala na. Nabenta na ang unit. During the pandemic, ginawa ng binakal na para maging pera because we are hopeless na nung panahon na yun. Talagang ala na tayong transport na tatakbo dahil for 2 years, nakabakante kami, nasira na ibang unit. Kanya nga, yun ang naging problema namin. Yun. Paano, Ka-Obet, pagka-push ito? Ito, tinatawag na ako ni Edie para yung tanong mo, magkaroon ako ng sagot na tamang konkreto. Sige po. Tawagan naman kayo pagkatapos ng meeting po ninyo, Ka-Obet. Okay lang? Yes. Yun. Okay. Maraming salamat. Salamat po. Yan po si Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda. Talaga daw, tututulan nila yan dahil totoo naman kasi yung iba sa kanila nag-consolidate na. 80% ng Pasang Mazda nag-consolidate na. Tapos yung iba, dinispatcha na yung jeep. O diba? Kasi nga, yung sinasabi ng LTFRB noon, o DOTR,
Hindi na sila babalik. Kumbaga, sabi nga nila 80% nag-consolidate na. Tuloy na are. Tapos may ganito pala. Iyon. Hayaan muna natin mag-meeting ang LTFRB at itong si Kaobit Martin ng Pasang Mazda. At mamaya ng kaunti, malaman natin kung ano mapag-uusapan. Gusto ko sanang itanong, paano pag-push ito? Kumbaga, dire-diretso na to. Kumbaga, i-implement ngayon ng LTFRB to. Ano ngayon ang plano ng Pasang Mazda dito? Hindi lang Pasang Mazda pinag-uusapan natin dito. Marami pa na mga grupo na nag-consolidate at yung iba, binakal na. Ibig sabihin nun ng binakal, pinorkilo na. Kumbaga, tinanggal na, ginawang ano na lang, hindi na binyahe. Siguro, ginawang bahay na lang o ginawa na lang tambayan. O, di ba? Yung iba dyan, nagbenta na. Ito pa isa, meron pang, minakalimutan ako itanong. Ang isa yata sa mga kondisyon bago sila bumalik sa kalye dahil kulang nga yung mga jeepney na bumabiyahe para magserbisyo sa mga kababayan natin. Ang isa sa mga kondisyon nitong mga unconsolidated ay i-renew ang kanilang mga prangkisa. Hindi nga na-renew yan dahil nga hindi sila consolidated. So ngayon hinihiling at balita ko, magbibigay ng renewal ng franchise ang LTFRB. Mamaya ng konti. Mamaya ng konti. Pag-usapan natin kung humabol pa sa Ronda Pilipinas. Pagka hindi, pasok dito. Mamaya siguro, Balitang Bayan kay Drew. Sige, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Pasado alas 10 na, mag-aalas 11 na, baka kayo tumitira na naman ng mga pagkain dyan na hindi healthy ay sabayan po ninyo yan ng food supplement na natural. Para healthy pa rin Hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong kemikal? Subukan mo na ang MX3 capsules. Sigurado po itong safe inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita na sa kanilang mga website o yung kanilang website, isa lang, mx3ph.com po yan. O tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Samantala, may mga reports pa ba tayo diyan? Pasukin natin. Isa pong report. Palakasan system sa sektor ng agrikultura ibinunyag ng pamahalaan. Alamin natin ang report. Lungkot naman yan. Report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go. Hinimok ni Agriculture Secretary Francisco Cholorel Jr. mga magsasaka na direktang ipaalam sa kanya kung meron mang mga problema sa mga proyekto ng gobyerno sa pag-access ng mga ito. Sinabi ni Laurel na sa ilalim ng kanyang liderato, nagpapatupad daw siya ng open door policy na nangangahulugan na laging bukas ang kanyang tanggapan para sa lahat. Maaari niyang direktang may pag-ugnayan sa kanya mga ito sa pamamagitan ng email, sulat o pagbisita sa kanyang tanggapan para siya mismo ang tutugon sa idinudulog na problema sa kanya. Anya, bagamat maraming alok na programa ang ahensya para sa mga magsasaka at mangingisda, marami pa rin daw sa mga ito ang hindi na isasali sa programa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ilan lamang daw sa mga problemang ito ay ang kawalan nila ng access sa mga cold storage facility ng gobyerno at patubig. Ang karaniwang dahilan ayon kay Laurel ay meron lamang anyang ilan ang napapaboran dahil sa anyay palakasan sistema. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Utos ng LTFRB na payagang makabiyahe sa ilang ruta ang mga unconsolidated jeepneys. Ayan na. Ikinalugod ni Senator Po. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Win-win solution para kay Senator Grace Po ang direktiba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan pa rin bumiyahe sa ilang ruta ang mga unconsolidated jeepneys at UV Express units. Ayon kay Senator Po, magiging daan ito upang matiyak na may sapat na masasakyan ang mga commuters habang patuloy namang nabibigyan ng pangkabuhayan ang mga
mga driver at operator. Kasabay nito, hinikayat ni Senator Po ang LTFRB na bumalangkas ng simpleng guidelines o gabay para sa muling pagbiyahe ng mga driver sa kalsada. Patuloy din sinusulong ng Senador ang stable, makatarungan at makataong patakaran sa PUB modernization upang mas maging produktibo ang sektor ng transportasyon kasabay ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at mas maayos na sitwasyon sa traffic. Sa kautusan ng LTFRB, papayagan ang pagbiyahe pa rin ng unconsolidated jeepneys at UV Express sa mga lugar na mababa ang consolidation rate. Kinakailangan lamang daw na ang mga PUJ at UV ay nakaregister sa LTFRB at may valid personal passenger accident insurance coverage. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala para sa ating Let's Prove It. Tatawa talaga ako dito sa item natin eh. Expired na lason. Nakakalason pa rin ba? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it! Ayon kay Eliza Montero, isang registered pharmacist, ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay merong hazardous chemicals. Kung ma-expire siya, mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin. Kaya kung plano mong lasunin ng mga daga, ipis, langaw, mas epektibo kung hindi pa expired ang lason. Pero siguradong tepok ang mga peste. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Yeah. Oras natin. 9 na minuto bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Uy, nandyan na si Kaobet. Kaobet Martin, presidente po siya ng Pasang Mazda. Kaobet, tapos na ho yung meeting? Tapos na po at andito po ako sa sa tanggapan ng ating Executive Director, Atty. Bob Peg. At yung pong katanungan, una ang DWIC, ang istasyon na makaklaro na po natin dito ngayon. Dito po sa Board Resolution number 53, series of 2024, ang pinapayagan lamang po na bumiyahe, yung tinatawag nilang number of units, yung low number of units. Halimbawa po, ang isang route ay 4 units lang pababa, hindi na yung kinoconsolidate. Pwede ko silang bumiyahe. Pero yung mga unconsolidated, nung after 31 of April, hindi pinapayagan ng LTFRB. Meron po silang tawag yan yung low number of units sa ruta. Yung may mga ruta lang nakakaunti talaga yung bumabiyahe, yun lang ang papayagan. Hindi ko kailangan mag-consolidate yun. Yung kanilang board reso, kaibigang Dennis, 4 na units, karamihan dyan, may 2, 1, hindi na po yun ikino-consolidate at pinayagan ng board na mag-operate yun. Ibig sabihin, una, ang DWIC, ang istasyon, yung mga unconsolidated after the deadline of April 31, bawal silang magbiyahe. Pero, yung mga ruta na 4 pababa, pinapayagan po ng board yan. Paano po yung issue ng... lang sila. Paano po yung issue ng renewal ng franchise? Ito mga unconsolidated na to, i-renew na po ba sila ng franchise? Papayagan po yung number of units na mabababa. Dahil talagang may mga records po ang LTFRB, gaya ng Alabang, Baclaran, sa Via San Dionisio, 1 unit. Alabang, Carmona, Tubuhi, 1 unit. Pinapayagan po ng board yan. At kung magre-renew naman po ng franchise, papayagan din po ng board. Dahil yun nga po tinatawag nila, yung low number of units, inaalaw ng board. Pero, yung mga unconsolidated na below 10 o pataas na number of units, hindi na consolidate,
hindi po sila pinapayagan. Hindi po ba, Kaobet, na that beats the purpose of consolidation? No po, hindi po. May justification po ang board yan dahil iisa nga lang po ang biyahing unit yan. Paano po natin i-consolidate yung iisa? Kanya po inalaw ng board yan. 4 pababa inalaw po wag nang mag-consolidate. Okay. Kanya po meron pong number of units na magko-consolidate, 15 units sa mga rutang magaganda. 15 units kung halimbawa pang authorized number of units ay 50, yung 15 units lang. Okay na din, sasama na po lahat yan. But itong low number of units, una ang DWI say, dahil issue pa ito kahapon sa ibang istasyon na na-interview ako. Ngayon ko lang nalinawan kaibigan Dennis, when I talked to the executive director, Atty. Bampeg, at nasa akin ngayon ang copy ng board reso. Eto, may mga sample pong ruta rito. Angono, NCC Market, via Felix Avenue, isang unit. Kaya ang dami po nito, BBB, Malolos, via MacArthur, isang unit. Paano po magko-consolidate ang isang unit? Kanya, inalaw po ng board yan. Yun, okay. Wala na ho masyadong oras. Kaobet, maraming salamat po sa oras po ninyo. Salamat at napalagay ko isang napagandang issue to at naliwanagan ng ating mga operator ng pampublikong sakyan sa alay ng jeepneys. Ito pong board resolution number 53 of 2024 na pinalabas ng LTFRB. Good morning, kaibigan Dennis. Maraming salamat po. Si Kaobet Martin, presidente po siya ng Pasang Mazda. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang pambalakasan, NU Lady Bulldogs itinanghal na national champions sa 2024 Super League. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling pinatunayan ng National University Lady Bulldogs ang kanilang lakas at galing sa court. Ito'y matapos nilang ipanalo ang Game 2 ng finals kontra sa Far Eastern University ng 2024 Shakey's Super League kagabi sa Ninoy Aquino Stadium. Ang scores 25-21, 23-25, 20-25, 25-19, 15-10. Nanguna para sa NU sina Ara Panique na gumawa ng tournament high 27 points na binubuo ng 17 attacks, 6 aces at 4 kill blocks, habang si UAAP Season 86 MVP Bella Belen ay mayroong 25 points. Itinanghal ding MVP at best outside hitter si Belen sa naturang tournament. Samantala, nakuha naman ng De La Salle College of St. Benilde ang third place finish matapos talunin ang Letran Lady Knights. Pilipinas. Ganda ng commercial ng Arena. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Kung hindi afford, huwag bilhin. Kapag hindi pa kaya, huwag pilitin. Akala ko kung hindi afford, mangutang. Hindi, basta pag hindi nyo kayang bilhin, huwag nyo bilhin. Lalo na pag hindi naman na part ng plano. May nakausap ako si Mr. Si Sir Topax Colayco ng Colayco Foundation, sabi niya, paano ba paano pag gusto talaga nating bilhin? Basta tanungin mo sarili mo kung hindi ka naman mamamatay nang hindi bibilin niya, huwag mo nang bilhin. Ganun yung sinabi niya. Ganun nasa utak ko palagi. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topax Show with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda
Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.